Ah, Viva Max na siya. Depende naman po kung anong offer ng GMA. Kung merong offer ng ibang show, why not? Ano talaga, kung may trabaho, so much the better. So, I'm just waiting for an offer. So wala mo ng politics sa'yo, Richard. Wala mo ng politics. Wala. Thank you. Balikan ko lang si Pinky. Bakit? Sobrang malaking pressure din kasi sa totoo lang, first ever po nagkaroon ako ng role na doktor. So ang pinaka-crucial po dyan talaga nung una akong nag-start as Dr. Ken Prado was yung kung ano si Dr. Prado. Hindi ko alam kung kailangan ko bang magpanggap na ibang tao para maging isang doktor or magiging ako pa rin yung sarili ko na doktor lang, kumbaga parang gano'n. And then dahil sa tulong syempre ni Direk and ng production, sooner or later na-figure out ko kung ano ba si Dr. Ken Prado. Na maging natural ka lang kung sino ka and pinaka-crucial dyan yung mga medical terms. Kasi sa medical terms, hindi na po kayo makakapag-adlib eh. And at the same time, may mga doctors po kaming on set na talagang ibibigay sa inyo yung pinaka-medical terms na dapat sabihin nyo na hindi pwedeng magkulang. So, doon naman sa second question, ano nga po yung second question? What specific dream that you have achieved out of this show? Well, unang-una po ito po, nung nag-host po ako. First ever ko pong mag-host ngayon. And dun sa character ko naman po, mas naging vulnerable kahit papano dahil knowing na ang mga kasama po namin sa Abot Kamay, mga big stars po talaga, Miss Dina, Miss Carmina, Sir Richard, Sir Chucky na sobrang tagal na artista, yan. Miss Pinky, Tiril Mother. Hindi, kidding aside, pero hindi ko po na-feel na sila mataas sila eh. Lahat po sila talagang ginaguide ka, andyan sila for you para mas matutunan mo kung paano yung magiging atake mo. And sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila dahil hindi nila pinabayaan yung mga bagong artist na kagaya namin. And syempre, kila Direk and sa production, syempre sa mga writers, yan, maraming salamat. Yan lang pa. Thank you. And ayun, ako naman, of course, sobrang na-pressure ako. Actually, hanggang ngayon, nabipressure pa rin ako pag nasa taping kasi ayun, nahihiya din po ako magkamali kasi time is precious and 6 times a week kami umi-ere and ayun, parang tight kami sa time, ganun sa taping. So, isa yun sa mga lagi kong sinisikap sa sarili ko na dapat gagalingan ko para makasave ng time. And as someone na bago lang sa industriya and first ever project ko, ayun po, iba yung pressure, iba yung nararamdaman ko lagi pag nasa taping na, and di nawawala yung kaban, dun pa rin. And thankful ako syempre kasi yung mga co-stars ko, kahit sobrang tagal na nila sa industriya, hindi nila ako pinabayaan. Kumbaga, yung supportahan dyan, and yung mga advices nila, yung mga payo nila sa akin, yung mga turo nila sa akin, and kila Direk, of course, sobrang haba ng pasensya nila sa mga bosses natin, and also sa mga staff din na tinulungan din ako para buuin kung sino si Regan Tibayan and kung sino si Jeff Moses ngayon, and masasabi ko na malaking parte sila sa buhay ko. And sa second question ba na? Ano po, siguro, of course, alam naman ng karamihan na ako'y taga-probinsya. I'm from Negros Occidental. So, sobrang bago sa akin lahat ng pangyayari dito sa Manila, sa work, especially. Kasi dati sa probinsya, sobrang simple lang ng buhay ko. But ngayon, keeping up sa showbiz, masasabi ko na challenge talaga ako. And thankful ako kasi ang daming naidulot na lesson sa akin. And ayun, ang maging isang artista ay isang malaking pangarap. And natupad na ngayon. And thankful ako na from probinsya, ayun, kaya ko lang tumayo sa sarili ko pa ngayon dito sa Manila. Thank you. Thank you po. Andre. Yes. Oh, hey.
Alright, so yes, at first I did feel pressure, especially during our look test. Remember when it's the first time we just met each other? I honestly just had my own area. I was shy because, look, I'm around big names, people who are, idol ng lahat, and very talented actors and actresses. But like what they shared earlier, one other way for it na mawala yung pressure is just being close and being open. Especially, we all know that this is a medical drama, it's very heavy. What makes it fun and light is off-cam, is whenever we share personal things or Me, and they always help me a lot, and they make me feel relaxed. So now I got used to on the set, but it's going to finale, so I'm kind of sad. And working with Jillian was really fun. She taught me TikTok and a lot of things, a lot of Tagalog, like pastos. Chocolate. Jisoo, what's your nickname? Chocolate. What's your nickname? Yes, Masugit. Masungit. My nickname is Masungit Yes. because I look like Masungit. Yes. But actually I like it though. So yeah, every people actually, maybe I'm a foreigner, so they always approach to me first, and then they make me feel relaxed and ask me and something. So now I feel really comfortable with our team. So it's really good experience. How about your character? My character, What can we expect more of your character? I don't know. I don't know. Ate, correct. Help mo na siya, te. My character. Yeah, I know, but I don't know what to say. Respect. I hope I could help for the Annalyn. Yeah, for Annalyn. The main lead role always have trouble, right? So I hope to be helpful for her. Yeah. Okay, and first time ko rin talagang naramdaman ng sobrang pagmamahal ko sa trabaho ko because na-inspire ako sa mga kasama ko. So, ayun, thank you so much po. Thank you so much, Hazel. Next will be Miss Pinky Amador. Tama na. Thank you so much, GMA. Thank you so much to creatives. Thank you, Direct LA, Direct April, sa aming mga producers, sa aming mga staff, sa co-actors. Maraming salamat sa pagmamahal na hindi ko makakalimutan. And mahirap na rin siguro itong mabuo ulit. So I'm just thankful na nangyari ito. Ayun lang. Thank you. Thank you so much. Miss Dina Bongkabi. Oo nga, nakakahawa itong mga to. Alam niyo, kaya kami naiiyak. We were so looking forward that this show would end after Christmas pa. We were looking forward to spending Christmas together. Pero, all things must come to an end. So, we just want to say thank you. Thank you sa lahat ng nagmahal sa karakter ni Giselle Tanyag. Sana meron kayong napulot na aral sa karakter ni Giselle. Ako man, may mga napulot akong aral. Hindi naman yung sinabi ko kanina. Hindi tayo pwedeng mangarap na hindi kakabit ng pangarap natin ang mga mahal natin sa buhay. Sana po patuloy kayong kumapit at huwag niyo kaming iwanan hanggang sa kahuli-hulihan na po namin show. Sana may milagro, hindi sa October 19, kundi next year pa. January, at least after Christmas. Mahirap po talagang magkahiwa-hiwalay kasi we're so close to each other in this show. Super kung sinabi ni RJ na he invested himself in this show. Ako rin dito, napamahal na sa akin lahat ng character sa show na to. Even Jisoo na bago. I feel like he's my brother.